Another day, another no screen time na naman sa aming pamilya, mga mare ko. Ngayong umaga, mga mare, nauna akong magising. Actually, 9 a.m. na to, medyo late First thing in the morning, pagkagising ko, mga mare ko, umiinom talaga ako ng isang basong tubig. Minsan dalawa. Nagligpit-ligpit lang ako dito ng konti, mga mare ko. Dahil wala pa ako gana talagang totally magligpit ng bahay. Ganun yung ginagawa ko pag wala akong gana magligpit, hindi talaga ako magliligpit para hindi ako nai-stress. Yung umaga nga, mga mare, nakaprogram yung utak ko na mag-workout, kaya naman binuksan ko na tong in-order natin na belly wheel. Meron na rin ako ng isang klase nito, mga mare, pero ito mas madali siyang gamitin. Mas pang beginner to, mga mare, kasi 4 yung gulong niya, kaysa dun sa isa kong gamit, isa lang yung gulong, ikaw talaga yung magbabalance sa sarili mo. Kompleto na rin to, may mga mat din, mga mare ko, at meron din siyang timer. Tapos may lalagyan na pinaka-cellphone yung pinaka-handle nito. Syempre, bago ang workout, mga mare, kailangan muna natin ng stretching. Kala mo naman talaga. Sa bahay, mga mare ko, pwede kayong mag-workout, lalo na kapag katulog pa yung mga bata, o kaya naman ay wala kayong ginagawa talaga totally. Medyo nakakatamad talaga, mga mare, pag sa bahay nagwo-workout, yun yung kalaban pero talaga. Sabi nga nila, kapag gusto ay marami tayong paraan. Simula ako nag-workout, mga mare ko, 63 ang aking weight. Ngayon ay 62. Dahil hindi naman ako nagwe-weight loss, mga mare ko, ako ay nagpa-fat loss. Ang goal ko, mga mare ko, ay fat loss, hindi weight loss. Pag kasi weight loss yung ginol ko, mga mare ko, parang hindi bagay sa akin. Parang sagi yung skin ko and then mawawalan ako ng muscle. Kaya fat loss yung ginogol natin, mga mare ko, para mag-gain tayo ng muscle and then mag-lose ng fat. At kalagitnaan nga ng aking pag-workout, mga mare, nagising na ang batang makulit. 30 to 45 minutes lang naman yung nilaan ko, mga mare ko, parang sa ganun makagawa pa ako ng gawaing bahay at hindi ako masyadong mapagod. At hindi ko na rin matagalan minsan, mga mare ko, kasi napakainit dito sa bahay. And mas nakakagana kasing gumawa maghapon, mga mare ko, pag inunan nyo talaga yung pag-workout o kaya naman yung pagkukunting galaw-galaw. So after ng workout, kinemerot ko dito sa bahay, mga mare ko, ngayong umaga ay nag-prepare na rin ako ng aking meal. Ang diet ko, mga mare, ay low calorie pero high protein siya. After namin magsimba, dahil palaspas Sunday to, mga mare ko, ay nilaro namin yung mga bata since hindi sila pwedeng mag-screen time. And matagal-tagal na nga rin, mga mare, yung aming pagpunta dito sa may pinaka-playground. So, dito kami sa may kids zone na. Etong si Ate Isa, mga mare ko, ay nagtitinda ng sushi at ako ang kanyang first customer. Ganito kami, mga mare, pag naglalaro kami dito, nakikipaglaro talaga kami sa mga anak namin. Maya-maya dumating na ang ating second customer na talaga namang excited siya. And gusto rin kasi ni Ate Isa, nakikipaglaro talaga kami kapag nandito kami. Lagi na nga rin namin siya dinadala dito sa play area na to or sa mga play area simula nung na-diagnose siya ng meron siyang level 1 autism. Mas nakakatulong din kasi to, mga mare, lalo na kapag nakikipaghablubilo siya sa mga iba't ibang mga bata. And beneficial na rin kay Via, mga mare, habang lumalaki siya. At maya-maya nga lang naisipan niyang magtindera na lang din dito. Pinag-uniform ko nga sila, mga mare ko, para mas ma-feel nila yung pagpe-play pretend talaga. Kaya naman, tignan niyo naman si Via, mga mare, feel naman niya talaga. Buti nga ngayon, mga mare, nung araw na to, kahit linggo, ay konti lang yung bata dito sa may pinaka-area na maya-maya nga lang, mga mare, na wala na si Ate Isa, yung pala ay naisipan na niyang mag-slide. Sama nga rin niya yung pinsan niya, mga mare ko, na medyo mas matanda sa kanila. Ito naman si Via, mga mare ko, tuwang-tuwa siya at maya-maya naisipan na nga lang din niyang maglaro ng iba. Pinaka nakakatuwa kay Via, mga mare ko, if ever may nakalat siyang laruan, binabalik niya talaga or kini-clean up talaga niya. Yung napansin namin kay Via, kahit sa bahay, mga mare ko, kahit ano yung kunin niya, ikalat niya, i-clean up niya or ibabalik niya kung saan niya kinuha. At dito ko nakita na mas mahaba yung pasensya niya pagdating sa pagliligpit ng mga laruan, tulad niyan, mga mare ko. Naturuan siya ni daddy niya na magligpit ng isa-isa ng mga toys dito or ng mga fruits. Ito kasi, mga mare ko, yung bagay na hindi namin naituro kay Isa nung maliit siya, mga mare. Kaya ngayon, mga mare ko, tinuturo namin kay Via para nang sa ganon, isa na lang yung sinasaway namin. And beneficial sa kanya yan, mga mare ko, kasi mas makakalakihan nila kung ano ba yung tamang mga gawa. And pati dito, mga mare ko, tinuturuan din namin siya kung paano mag-wait ng kanyang turn. Libre naman ako dito sa asawa ko na to kasi natuturo niya talaga kay Via yon. As after namin sa play area ay umattend naman kami ng liga or ng game naman ng aking asawa. Magba-volleyball kasi sila at meron silang laban. Akala ko nga pareho kaming manonood ng laban nila, mga mare ko, pero hindi naman pala, nakapaglaro naman siya. Yun nga lang, talo. And ito ang aming for today's ganap na no screen time day.